Niwala ako doon sa theory. And the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Tapos sa third year, BBM will look like siya ang savior dahil ihihinto niya. Papaimbestigan niya. And by this time, it's too late. Naniniwala ang controversial na dating COMELEC Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon na matagal na talagang plano ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga kampon, lalo na si Martin Romualdez, na limasin ang pondo ng Pilipinas sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan. At sa huli ay magpapanggap si BBM na bayani at iimbestigahan ang malawakang katiwalian sa gobyerno. Dagdag pa ni Guanzon ay hindi umano inakala ni Bongbong Marcos na ganito katindi ang epekto ng kanilang paglustay sa kaban ng bayan at wala nang nagtitiwala pa sa kanila na mga Pilipino at bagsak na ang kanyang administrasyon. Sabi ni BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-migrate ba tayo sa ibang island? Ano ba feeling nito? High na naman to. Ano ba feeling niya yung ano? May pupuntahan ba tayo? Bakit sinasabi nito ng BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas? Ayaw po namin umalis dito. Bayan po namin dito. Kayo po umalis, BBM. Grabing damage ginawa mo. Kahit sinong sunod na presidente, mahirapan dito. Kaya kailangan talaga mamili tayo ng talagang hindi papayag na may mangungurakot sa administrasyon. Sunod. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Naginip ba to? High na naman ito. Nakita niyo yung tsura niya doon sa UAE? Gano'n siya. Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gano'n siya. Meron siyang iniisip sa utak niya. Meron siyang music na sinusunod. Talagang malala na itong BBM. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na talagang bad for business na ito si BBM. Kaya lang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Pero grabe. Another year. And our economy is not getting better. It's going into deeper shit. Parang naniniwala ako doon sa theory o kwento o may narinig sa kanila. In the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Tapos sa third year, BBM will look like siya ang savior dahil ihihinto niya. Papaimbestigan niya. And by this time, it's too late. At hindi niya na-anticipate na lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na-anticipate ang acts of God. Para niya ma-anticipate ito. Iba nasa utak niya eh. Talaga bang naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Tingnan nyo, i-review nyo yung mga video niya. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Dapat mag-resign siya. Sasabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Ang dami nyo ng mga abogado dyan, pero ang tatanga nyo, no?
Tatakutin niyo pa kami ng sedisyon. Silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga malilit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang ni Presidente, budget niya. Sa tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung di niya pirmahan. So, alam niya lahat. Doon napunta sa Congress, nandoon yung 74 billion na hinihingi PhilHealth. Napunta sa Senate, nandoon yun, 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandoon. Napunta sa proposed GAA, nandoon. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala. Sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gov, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon nata, hindi pa. Wala nang... Yun lang, latest. Mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa re-release. Billions yun na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para may tulong namin sa mga farmers para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka ganon. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno. Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno, kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe nyo doon sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gov, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Nauna sila sa taas, tayo nandito. Gov, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit natin. Mahirapan tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign exchange, foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala ng pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grappling corruption, happy na tayo.
Bakit sila sa lensyon? Hindi maganda yun kung ano. Kaya nakikiusap pa rin ako sa mga pulis, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang graft and corruption. So option ba sa'yo, Gov, yung, kasi nahuli natin yung kanilang corruption for 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila, mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan Hindi ba option na, okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ng ang military or uniformed personnel na, okay, ayaw namin ng corruption. And then, mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niya ang pera. Ninakaw nila. Isuli nila ang pera, ninakaw nila. Si Saldi ko, hindi makagawa yan kung wala silang approval. Paano maging chairman ng pinaka-importante sa Congress? Si Saldi ko ang chairman. Sila rin ang may gawa. Sosoli naman daw, Gov Yung mga DPWH secretary, hindi naman daw siya nagnakaw, kundi yung mga taga-DPWH. Sila So, ginamit hindi pa ba yun? niya. Mga contractor, mga engineers, ginamit niya lahat yan. Nakuha na niya yung pera Na-deliver na ni Saldi ko So, binibintang niya sa lahat. Alam niya kasi na kung justice lang o kung system natin, magagandang batas natin pero ang sistema baliwala Sabi mo nga, wala na. Sabi nga, tignan nyo yung latest na abroad dyan sa Dubai. Hindi niya parang nakadrugs dahil hindi niya Banggit. Di ba Manong, United Arab Emirates? United Arab Emirates. Nakakapagtaka doon, Manong. Mas maayos pang magsalita si Jack kaysa kay Marcos. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. No? Ngayon, yung mga options ang pinag-uusapan, merong February rally, etc., etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, Gov? Binimaintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung pakasakali may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Erap, wala rin gustong pumirma noon. Nung may pumirma na, pirmahan na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang grabe corruption. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military. Sa ating mga nababalitaan, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang garapin korupsyon. That means, tinutolerate nila. Payag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state. Oo nga. Protect the people. Paano yun, Gov? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang graft and corruption in a public place. Okay na yun. Total na pag-usapan na rin, Manong, yung patungkol sa Congress. May isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin na isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo doon? Wala akong comment dyan dahil hindi ko alam yung yung istorya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, madugtungan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no?
Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo nag-ano na mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, grabe corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kaban ng bayan. Parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, Manong, dapat huwag na nilang hitlayin maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubos. Di ba? Ubos na ubos. Ano pa gagawin niyo, military? Ano ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan. Hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinyon. Kaya ako wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang grabe corruption. Okay na yon sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang grabe corruption. Kaso Manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na. Manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sa tingin mo Manong, nakakatamkap pa sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo, ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project. Wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabilin-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati number 5. Ngayon, kami lang dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. So, walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa akong nakitang tunay na puro substandard. Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo. Mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Ano po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce eh. Kung why. Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable, siya ang number 1 eh. Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga Supreme Court dyan eh. Pinagbawal na noon eh. Parang pinalitan lang pangalan, allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno eh. Wala silang pakialam, masyadong sabihin mo. So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya, wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte? Ni isa man lang, kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video, na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa, puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala eh. Nandun sa listahan ng public or highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project ang Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino.
Ilocos Ilocos, Norte. Sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan eh. Kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan, yung Baluarte nga ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun.